Panahon ngayon, mas minadali na ang bawat transaksyon dahil sa internet. Isang pindot lang ay mabilis nang dumarating sa ating pinto ang bawat pangangailangan natin. Marami ang umaasa na tulad nito ay sana'y ganun lang din kadali ang makahanap ng love life. Ikaw kapuso, may napala ka na ba sa kaka-online shopping? Dear Papa Dudut, hello po sa inyo. Ako po si Almira, 27 years old at may sekreto po akong sasabihin sa inyo. Isa po ako sa mga naa-addict ngayon sa online shopping. Opo, tama po ang narinig ninyo. Halos lahat na ng kailangan ko sa buhay ay ino-order ko na online. Kaliwat kanan ang pag-a-add to cart at pag-check-out ko sa mga bagay na minsan ay kailangan at minsan ay mga gamit na nabubudol akong bilhin. Sobrang convenient po kasi nito dahil hindi mo na kailangang lumabas at makipila pa para lamang bumili ng gamit. Papa Dudut, hindi ko inakala na sa pag-add to cart ko lang din pala mahahanap ang mailap na love life na matagal ko nang hinihintay. Bago ko po simulan ang kwento ko sa inyo ay babahagi ko muna ang buhay ko. Mag-isa akong nakatira ngayon sa isang apartment sa Mandaluyong, Papa Dudut. 20 years old pa lamang ako noon ay bumukod na ako sa pamilya ko. Hindi kasi naging maganda ang tahanang kinalakhan ko, Papa Dudut. Isa po akong bastarda o sa madaling sabi ay anak po ako sa labas. 10 years old lamang ako noong makulong ang nanay ko matapos mag-amok dahil lulong sa droga. At dahil wala nang ibang mag-aalaga sa akin ay kinupkup ako ng tatay ko at dinala sa bubong kasama ang totoo nitong pamilya. Hello, Almira. Hello po. Bakit hindi mo pa ginagalaw yung pagkain mo? Di ka ba nagugutom? Hinihintay ko po si Mama eh. Baka po umuwi na siya ngayon. Maghahati kami sa pagkain ko. Alam mo ba kung saan nagpunta ang mama mo? Kinuha po siya ng pulis kahapon eh. Inaway kasi niya yung kapitbahay namin. Sa tingin ko, matatagalan pa bago makauwi ang mama mo eh. Paano yan? Saan po ba yung presinto? Hahanapin ko na lang po siya para makauwi na siya. Hindi ganun kadali yun eh. Saka medyo malayong pinagdalan sa kanya. Makukulong po ba si Mama kasi inaway niya yung kapitbahay namin? May ginawa kasi si mama mo na hindi maganda. Kaya kailangan na doon na muna siya sa mga pulis tumira. Hindi bale, ipinagkatiwala ka naman niya sa akin. Kaya simula ngayon, ako na muna mag-aalaga sa'yo. Kaibigan ka po ba ni Mama? Kayo ba yung bagong boyfriend niya? Hindi niya ako boyfriend. Dati, oo. Pero ngayon, hindi na. Ako pala si Samuel. Kilala mo ba ako? Hindi po. Sino po ba kayo? Baka hindi pa nakukwento sa'yo ng mama mo. Ako ang papa mo, Almira. Talaga po? Paano po nangyari yun? Noon kasi, nung mga bata pa kami, ako yung boyfriend ng mama mo. Eh bakit ngayon iba na po yung boyfriend niya? Yung boyfriend niya po ngayon, lagi po akong pinapagalitan. Lagi po niya akong pinapalo. Kasi hindi nag-work yung relationship namin noon. May iba akong priority tapos si mama mo naman, may iba ng gusto kaya naghiwalay kaming dalawa. Eh paano ko po kayo naging tatay? Bago kami naghiwalay ng mama mo, buntis siya. At ikaw yung pinagbubuntis niya. Kung alam niyo palang buntis si Mama, bakit niyo po siya iniwan? Hindi ko naman gustong iwan kayo eh. Hindi na ako love ng mama mo noon. Kaya tinanggap ko na lang yun. Nung ipinanganak ka, ayaw niya ako ipakilala sa'yo hanggang sa nakahanap na ako na ibang babae na pinakasalan ko. May pamilya na po ba kayo? Meron na. May 3 kang kapatid. 2 babae at saka 1 lalaki. Sigurado ako matutuwa sila kapag nalaman nilang may isa pa silang kapatid. Ayoko pong sumama sa inyo. Antayin ko na lang po si Mama. Hindi pwede yun. Nagkausap na kami ng mama mo. Sabi niya,
Sa akin ka na muna titira hanggang sa makabalik siya. Kailan po ba siya babalik? Yan ang hindi ko alam. Pero habang naghihintay ka sa pagbabalik niya, doon ka muna sa amin. Okay? Sige po. O sige na. Kainin mo na yung pagkain mo para makaalis na tayo. Malayo po ba yung bahay niyo? Medyo malayo, pero may sasakyan naman tayo. Sa sasakyan ko na lang po kakainin to. Pwede naman. Ano, alis na tayo? Excited na ako ipakilala ka sa mga kapatid mo. Papa Dudut, hindi na po bumalik si Mama simula ng araw na yon. Doon na po ako tumira sa pamilya ni Papa kasama ang bago kong pamilya. Kumpara sa dati naming bahay na pinagtagpi-tagping plywood at yero ay maganda at maayos ang bahay nila Papa. Akala ko noon ay gaganda na ang buhay ko simula noong lumipat ako kina Papa, yun pala ay mas lalala pa ang naging buhay ko sa kanila. Sa katunayan ay parang kahawig nga ng buhay ni Cinderella ang naging buhay ko, Papa Dudut. Meron po akong dalawang evil stepsister at isang evil stepbrother na sinamahan pa ng isang evil stepmother. Sa kanilang lahat ay si Papa lang ang masaya sa pagiging parte ko ng pamilya nila. The rest ay itinuring na akong sampid na parang peste sa kanilang pamamahay. Tuwing nasa trabaho si Papa ay ginagawa akong katulong ng stepmom ko. Ako ang naglalaba ng mga damit nila, ako ang nagluluto ng pagkain nila at tagahugas at tagalinis ng buong bahay. At puro ako lamang yon, Papa Dudut. Okay lang naman sa akin dapat yon dahil nasanay na akong magbanat ng buto kahit bata pa lamang ako dahil wala rin namang kwenta ang mama ko noon. Ako na ang bumubuhay sa sarili ko kaya sanay na ako sa mabibigat na mga gawain. Ang hindi ko lang kinaya ay ang panlalait nila sa akin. Inaalila nila ako at itinuturing na mababa pa sa pinakababang uri ng insekto. Lahat ng yon ay sinolo ko na lamang habang tumatanda ako. Alam ko naman kasi kung saan ako lulugar, Papa Dudut. Anak lamang ako sa labas. At wala akong karapatang magreklamo dahil nakikitira lamang ako sa kanila. Ayoko na sa aking magsimula ang gulo dahil mabait ang tatay ko at ayokong sirain ang pamilya niya. Kaya naman sa pagtanda ko ay sinanay ko na ang sarili ko sa pang-aalipusta sa akin ng step family ko, Papa Dudut. Bernadette, eto na yung uniform na pinapaplansya mo. Ang tagal mo! Kanina ko pa yan hinihintay. Late na ako sa klase ko eh. Sorry ha, pinagsaing pa kasi ako ng mama mo eh. Ano? Hindi ka pa nakapagsaing? Huwag mong sabihin hindi ka pa nakapagluto ng breakfast. Meron na, nakapaghanda na ako. Kumakain na nga sila sa baba eh. Ikaw nagiging batugan ka na. Dapat automatic na yung pagpaplansya mo ng mga damit namin. Pagising namin, dapat may nakahanda ng pagkain. Hindi yung kailangan ka pa naming utusan. Tagal-tagal mo nung nakatira dito, hindi mo pa rin alam ang ginagawa mo. Araw-araw ko namang ginagawa yan. Ngayon lang na hindi ko nagawa kagad kasi tinanghali ako ng gising. Kasi naman, feeling anak ka na ngayon. Porke mabait sa'yo si Papa, nagbubuhay prinsesa ka na. Tandaan mo, anak ka lang sa labas. Kailangan mong pagtrabahuhan lahat ng pinapakain namin sa'yo. Alam ko naman yun. Simula nung unang tapak ko pa lang sa pamamahay na to, alam kong hindi na ako tanggap sa pamilyang to. Hindi mo ako gusto na nandito ako. Ikaw, ang mga kapatid mo, pati na yung mama mo. Alam ko lahat yun. Ramdam ko ang galit nyo sa akin. Hindi nyo na kailangan pang sabihin. Aba malamang! Anong inaasahan mo? Tanggapin ka namin with open arms? Sinong tanga naman na magkakagusto makasama sa iisang bubong ang kapatid nila sa labas? Bakit ba galit na galit kayo sa akin? Hindi ko naman ginusto maging anak sa labas ah. Hindi ko naman pinilit ang sarili ko na tumira dito. Si Papa yung kumupkup sa akin. Siya yung nagdesisyon na kunin at alagaan ako.
alam mo kung bakit galit na galit kami magkakapatid sa'yo? Kasi ikaw ang dahilan kung bakit hindi na katulad ng dati ang pagsasama nila mama at papa. Simula nung dumating ka rito, hindi na maganda ang relasyon nila. Lahat ng yun, kasalanan mo. Para kang anay na nagsusumiksik sa buhay namin at unti-unting sinisira ang pamilya namin. Huwag mong ipasa sa akin ang mga kakulangan ng nanay mo. Sa totoo lang, kung ako si Papa, mawawalan din ako ng gana sa nanay mo. Biruin mo, hindi na nga siya marunong magluto. Pati panty niya, ako pa naglalaba. Hindi na ako magtataka kung ba't ganyan ang kinalabasan ninyo. Wala ring kwenta. Anong sabi mo? Gusto mo ulitin ko? Wala kayong... Ikaw ang walang kwenta! Walang saysay ang buhay mo tulad ng nanay mong drug addict! Bawiin mong sinabi mo! Huwag mong madamay-damay ang mama ko dito! At bakit hindi? Totoo naman na addict ang nanay mo eh. Hindi ba na-extend pa ang bakasyon niya sa kulungan? Kasi pati doon nagpupuslit siya ng drugs? Wala kang karapatang husgahan ng mama ko dahil hindi mo siya kilala! Wala akong tayong kilalanin ng mga taong basura tulad niyong mag-ina. Sumusobra ka na ha! Huwag mong hintayong maubos ang pasensya ko sa'yo! Bakit? Anong gagawin mo? Lalaban ka? Wala kang laban sa akin! Anong wala? Kaya kitang ingudngud sa simento! Nagtitimpi lang ako! Sige, gawin mo! Ilabas mo ang totoo mong ugali, hampas lupa! Talagang ayaw mong tumigil ha? Papadudot na uwi sa sabunutan ng tagpong yon at simula ng araw na yon ay naisip kong kailangan ko nang umalis sa malaimpyernong bahay na yon. Alam kong matagal na nila akong gustong palayasin doon kaya lagi nila akong sinusubukan. Ang hindi nila alam ay mas mahaba pa sa Great Wall of China ang pasensya ko. Kaso nga lang ng araw na nagkasagutan kami ni Bernadette ay sumabog na lamang ang galit ko na ilang taong ko ring kinikimkim. Nadismaya sa akin si Papa noong nalaman niyang basagang bibig ni Bernadette dahil sinuntok ko ito. Pinagkaisahan ako noon, Papa Dudut, kaya ang ginawa ko simula ng araw na yon ay naghanap na ako ng trabaho at nag-ipon ako ng pera. Wala po akong tinapos. Hindi ako nakapag-aral dahil mas priority noon ni Papa ang 3 kong kapatid. Naiintindihan ko naman siya at wala akong sama ng loob sa kanya. Malaki na ang pasasalamat ko sa pag-aruga niya sa akin noon. Kahit gusto ko pa noong makasama si Papa ay nagpaubaya na lamang ako. Nang makaipon ay umalis ako sa kanilang poder at nagpakalayo-layo na. Wala mang pinag-aralan na isinikap kong buhay ng sarili ko ng mag-isa. Kung saan-saan ako nag-work at tumira para lamang buhayin ang sarili ko. Mahirap ang simula ng pagiging independent ko, Papa Dudut, pero masaya ako. Nasa wakas ay nakalaya na ako mula sa pang-aabuso ng mga taong inakala ko noon ay magiging pamilya ko na. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, sa paglayo ko mula sa mga taong umaruga sa akin ay doon ko lang napagtanto na sobrang hirap palang mamuhay mag-isa. 20 years old lamang ako noon, pagod ang kapalit ng pagkakaroon ng kalayaan para mabuhay ay kailangan ding kumayod. Pero kahit na ganoon ang nangyari ay wala akong pinagsisisihan sa naging desisyon ko. Ganon na nga po ang ginawa ko, Papa Dudut. Mas gugustuhin ko pa ang araw-araw na mapagod sa kakatrabaho kesa magpakapagod para sa mga taong kailanman ay hindi naman ako itinuring na kamag-anak. Hirap man ay sinubukan kong tumayo sa mga sarili kong paa for 5 years ay hinarap ko ang mundo ng mag-isa. Kung saan saang trabaho ako lumipat hanggang sa makapasok ako sa pag-call center. Doon na po nagsimulang magkaroon ng balance ang buhay ko. Doon na nagsimulang umayos ang bawat araw ko. Papadudod sinanay ko ang sarili ko na huwag mag-depend sa ibang tao. Bawat pangangailangan ko ay ako ang nagpo-provide. Bawat problemang dumarating ay ako mismo ang nagbibigay ng solusyon. Total ay nakasanayan ko naman na simula bata pa lamang ako, ay maasahan ko na ang sarili ko at hindi na bago sa akin ang ganong klase ng setup.
Lalo na nang dumating ang pandemic. Malaki ang pasasalamat ko sa Panginoon dahil hindi ako gaanong naapektuhan nito. Hindi ako gaanong naghirap noon, Papa Dudut, dahil may sarili akong ipon. Pagdating naman sa trabaho ay nakakapag-work from home ako, kaya tuloy-tuloy pa rin ang natatanggap kong sahod. Hindi rin naging problema na mag-isa lamang ako sa apartment dahil sanay na akong walang pamilya, walang kaibigan at walang kausap. Masaya na ako noon sa panonood ng mga drama online at eto na ang naging libangan ko ng ilang taon. Lalo na noong na-discover ko ang pag-online shopping. Sorry kuya ha, naka-headset kasi ako hindi ko narinig yung katok nyo. Okay lang ma'am, ito po yung parcel nyo. Salamat. Next time pwede nyong iwan na lang dun sa guard para hindi na kayo umakyat pa dito. Total bayad na naman yung mga ino-order ko. Wala yun ma'am, kung kasing ganda nyo rin lang naman ang aakyatin ko, walang problema kahit araw-araw pa. Lo, si kuya oh. Ma'am, pwede po bang makahingi ng pabor? Hihingi sana ako ng tubig. Kanina pa ako uhaw eh. Ah sige, wait lang. Dito ka lang ha, kukuha lang ako ng tubig sa loob. Heto tubig, pasensya na hindi malamig ha. Kalalagay ko lang kasi sa ref eh. Okay lang po, salamat po. Mukhang napagod ka sa pagdi-deliver ah. Opo eh, hindi ko kinaya ang init. Pangatlong araw ko pa lang kasi sa trabaho kaya naninibago pa lang ako. Ah, bago ka lang? Kaya naman pala. Ano nangyari kay Kuya Ramon? Siya kasi yung palaging nagdi-deliver sa akin dito eh. Si Kuya Ramon ba? Nag-resign na yun. Lumipat sa ibang delivery service. Mas mataas daw sahod. Ay, totoo ba? Tapos ikaw ang pinalit? Ganun na nga po. Sayang naman. Kilala na kasi ako nun eh. Alam na niya ang ginagawa sa mga parcel ko. Lagi siguro kayong order ng order no? Kaya pati delivery rider, kilala na kayo. Oo, since nung pandemic, nasanay na ako na dinideliver lahat ng pinamimili ko. Bawas hassle din kasi tsaka alam mo na, may virus pa kaya mas mabuti na yung maingat. Tama po kayo dyan. So, simula ngayon, ikaw na magdi-deliver sa mga parcel ko? Opo ma'am, dito sa area nyo ako nakatoka. Eh di ikaw na ang palagi kong makikita niyan. Kung madalas kayong umorder ng gamit online, malamang palagi nga tayong magkikita niyan. Mas mabuti siguro kung magpakilala na ako sa inyo. Rex pala pangalan ko. Oo, alam ko na yan. Nabasa ko na sa notification message nung app yung pangalan mo. Ako nga pala si Almira. Almira, ganda ng pangalan nyo ah. Sinunod yan sa pangalan ng lolo at lola ko. Alejandro tsaka Casimira, kaya naging Almira. Galing naman. Ako, Rex lang. Tinamad siguro si nanay na pangalanan ako kaya Rex na lang. As in? Walang second name? Rex lang talaga? Wala. 3 letra lang. Mas madaling isulat. Nakakainggit naman. Ako nga Almira Joy tapos ang haba pa ng last name ko. At least, bagay naman sa'yo yung pangalan mo. Kasing ganda mo. Ikaw baguhan ka pa lang pero nang haharot ka na ng customer Nagsasabi lang po ng totoo. Siya, sige na, may work pa ako. Eto po yung baso. Salamat sa tubig. You're welcome. Magmula noon ay si Rex na po ang taga-deliver ng mga ino-order ko online. Sa halip na iwan sa guard ng mga parcel ko tulad ng utos ko ay mas pinipili pa rin ni Rex na dalhin ito mismo sa apartment ko. Hinayaan ko na lamang siya sa gusto niya, Papa Dudut, dahil mabait naman si Rex. Masiyahin siyang tao at palakwento at minsan nga ay lagi niyang hinuhuling ipadala ang parcel ko para bago siya mag-out sa trabaho
ay nakakapagkwentuhan pa kami. Hindi ko ina-expect na sa pagtagal ng panahon ay mapapalapit ako kay Rex, Papa Dudut. Nabuo ang pagkakaibigan namin noong minsang mag-text siya sa akin. Kung tutuusin ay bawal daw sa trabaho na gamitin sa personal ang phone numbers ng mga customers. Pero nagpaalam naman sa akin si Rex. Isa pa hindi naman issue sa akin yon dahil may tiwala na ako sa kanya ng mga panahong yon. Sa mga sumunod na buwan ay mas lumalim pa ang ugnayan naming dalawa ni Rex. Noong lumuwag na ang restrictions sa bansa natin dahil sa banta ng COVID ay nagkikita kami hindi lang bilang customer at delivery rider kundi bilang magkaibigan. For the first time ay nagkaroon ako ng taong masasabi kong naging malapit sa akin. Isang tao na nakapagbibigay ng ngiti sa aking mga labi. Isang tao na kaya kong respetuhin at tratuhin ng maayos. Hindi nga naglaon ay nagsimulang manligaw sa akin si Rex, Papa Dudut. Oh, Rex! Anong ginagawa mo dito? Teka, may parcel ba ako? Parang wala naman akong in-order ah. Wala, pero may nagpadala ng regalo para sa'yo. Ha? O, halika, pasok ka. Upo ka muna. Delivery galing kanino? Ewan ko, baka galing sa admirer mo. Sino naman? Eto, check mo. Naka-paper bag pa talaga ah. Ano bang meron ngayon? Tingnan mo, sa sobrang kabisihan mo, hindi mo na alam kung anong kaganapan ngayon. Bakit? May ganap ba? Valentine's Day kaya ngayon. Talaga ba? Hindi ako aware ah. Wala naman kasi akong love life eh. Oh, check mo na kung kanino galing yan. Ano ba naman ito? Chocolate tsaka plastic rose? Galing sa'yo? Sa akin ba? Ano bang nakalagay dyan? Rex, galing nga sa'yo. Happy Valentine's Day! Hala, thank you ah. Pasensya na sa plastic na bulaklak. Ang mahal ng bouquet ngayon eh. Hindi pasok sa budget. Okay lang. Ngayon lang ako nakatanggap ng ganito. Thank you ah. Walang anuman. Alam mo naman na siguro kung anong ibig sabihin yan. Ang alin? Chocolates and flower? Ano ba ibig sabihin nun? Almira, gusto sana kitang ligawan. Kaya kita binigyan ng regalo ngayong Valentine's Day kasi gusto kong malaman mo ang nararamdaman ko para sa'yo. Gusto kita. Ako talaga? Bakit ako? Bakit naman hindi? Napakabait mong tao. Masaya ako tuwing magkasama tayo. Tuwing nag-uusap tayo. Gusto kitang ligawan, Almira. Hala! Ano ba? Ganito kasi Rex. Parang parang hindi pa ako ready magkaroon ng boyfriend sa ngayon eh. Ipinapaalam ko lang naman sa'yo kung ano yung nararamdaman ko eh. At kung ano ang plano kong gawin. Kung hindi ka pa ready ngayon, kaya ko namang maghintay. Love is patient, sabi nga nila, di ba? Salamat. Hindi pa talaga ako sanay sa ganito eh. Lumaki ako na palaging mag-isa lang, yung walang kasama sa buhay. First time lang na magkaroon ako ng kaibigang katulad mo. Sobrang laking adjustment yun para sa akin, kaya yung relationship na gusto mo mangyari ngayon, baka hindi ko pa maibigay. Naiintindihan ko naman. Hindi kita minamadali. Basta ang hiling ko lang, hayaan mong ligawan kita. Kung ayaw mo, sabihin mo lang sa akin. Hindi naman sa ayaw ko. Gusto ko lang na kilalanin pa natin ng isa't isa ng mas malalim pa. Kung okay lang sa'yo. Okay na okay. At least hindi ako nabasted. Ibig sabihin, may chance pa ako.
Ikaw talaga? Halika na nga, tikman na natin itong binili mong chocolate. Huwag kang masyadong mag-expect ha. Mumurain lang yan. Chocolate is chocolate, no? Sandali lang ha, may soft drinks pa yata ako sa ref. Diyan ka lang, maghahanda ako na makakain natin. Sige, dito lang ako. Maghihintay. Almost a year na noon simula nang magkakilala kami ni Rex bago niya ako sinimulang ligawan. Kaya alam na alam ko na ang ugali niya, Papa Dudut. Ganon pa man ay hindi pa rin ako nagpadalos-dalos. Umabot pa noon ng ilang buwan ang panliligaw niya sa akin bago ko siya tuluyang sinagot. Aaminin ko na medyo nahirapan akong papasukin sa buhay ko si Rex dahil nasanay na ako na maging loner. Mula bata hanggang sa pagtanda ay mag-isa lamang ako. Kaya ang pagdating ni Rex sa buhay ko ay bago lamang para sa akin. Papadudot lahat kasi ng taong dumarating sa buhay ko ay hindi ako binigyan ng magandang trato. Nauna na ang mama ko na pinabayaan lamang ako kapalit ng ipinagbabawal na gamot. Sumunod naman ang papa ko at ang pamilya niya na inalila naman ako mula pagkabata. Kaya nga mas ginusto ko na lamang maging mapag-isa para wala ng problema. Kaso nga lang nagbago ang tingin ko sa mundo sa pagdating ni Rex. Dahil sa kanya ay unti-unti kong binuksan ang buhay ko sa ibang tao. Pinapasok ko siya sa puso ko dahil sa mga taong pinagsamahan namin. Napatunayan kong totoo at tunay ang pagmamahal niya sa akin, Papa Dudut. Handa na ako noon na sagutin si Rex, Papa Dudut. Para sa akin ay sapat na ang mga ipinakita niya para masabi kong legit ang intention niya para sa akin. Pero yun nga lang, Papa Dudut, sa araw kung kailan ay sasagutin ko na sana si Rex, ay saka ko naman na lamang si Rex pala ay may lihim sa akin na siya pala ay may sarili ng pamilya. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot ng araw na yon ay may nakaschedule kaming dinner date ni Rex. Doon ko sana siya planong sagutin kaso nga lang ay isang bagay ang nalaman ko tungkol sa kanya bago pa man ito mangyari. Umaga ng araw na yon ay pinatawag ako sa opisina. Bago pumunta ay naisipan kong daanan na lamang sa warehouse ng courier ang parcel na ilang araw ko nang hinihintay. Total ay malapit lamang ito sa office namin. Pagkarating ko doon ay naabutan ko si Rex na may kausap na babae. Nung una ay natuwa pa nga akong makita siya. Saktong lalapitan ko na sana silang dalawa nang bigla na lamang yakapin ni Rex ang babae. Nagulat ako sa mga nakita ko, Papa Dudut, dahil never kong inimagine na may ibang babaeng niyayakap ang taong mahal ko. Natigilan ako habang pinagmamasdan ng dalawa. Saka ko na lamang dinapansin na may dalawa palang bata sa tabi niya. Kung tama ang tansya ko ay nasa edad 10 pababa ang mga bata. Pagkatapos yakapin ang babae bago umalis ang babae ay nag-abot pa sa kanya si Rex ng pera. Papadudot may asawa at pamilya na si Rex. Ito ang naging pagkakaintindi ko sa mga nakita ko. Kung ano-ano na mga pumasok sa isipan ko noon, walang nabanggit sa akin si Rex na may pamilya na pala siya. Kung sa bagay, hindi naman talaga yon sasabihin ng isang taong manloloko. Nakakainis dahil tama nga ang sinabi ko na lahat ng taong minahal ko ay sasaktan lamang ako sa bandang huli. Hindi ko naman naisip na meron na palang pamilya si Rex dahil maging sa Facebook niya ay never naman siyang nag-post ng tungkol sa pagkakaroon niya ng pamilya. Hindi na ako nagpakita kay Rex ng araw na yon at sa halip ay dumiretso na ako sa loob ng warehouse para kunin ang parcel ko. Pero kahit anong iwas ang ginawa ko ay nakita pa rin ako ni Rex, Papa Dudut.
Almira? Almira! O Rex, nandito ka pala. Wala ka bang delivery? Sinusort pa nila yung mga i-deliver ko. Anong ginagawa mo rito? Binibisita mo ba ako? Hindi. Kukunin ko lang yung parcel na ilang araw nang hindi na di-deliver. Ganun ba? Huwag kang mag-alala. Ako na maghahanap. Dadaling ko na lang mamayang gabi sa date natin. Wag na, hinahanap na nila yung parcel ko. Okay. Ba't pala bis na bis ka? Papasok ka ba sa opisina nyo? Ang dami mo naman tanong. Wala ka bang trabaho? Mamaya pagalitan tayo dito kapag nakita ka ng boss mo nakikipagchismisan sa akin. Mababait mga tao rito kaya ayos lang. Walang magagalit. Kaya naman pala pati babae mo dinadala mo rito no? Ha? Ano ulit yun? Wala. Sabi ko magtrabaho ka na dyan. Ayoko makaabala. Ang sungit naman. Hindi yata maganda gising mo ngayon ah. Hindi ka nag-breakfast no, kaya ka ganyan. Ay, alam mo kung bakit ako ganito? Kasi may nakita ako. Anong nakita mo? Sino yung babaeng kayakap mo kanina? Nakita mo yun? Sino yun? Asawa mo? Girlfriend? Nililigawan mo rin ba katulad ko? Okay, relax lang. Huwag mong pairalin ang galit mo. Mag-i-explain ako. Ay, yung nakita mo kanina, si Laura yon. Ex-girlfriend ko siya. Sinasabi ko na nga ba eh. Teka, hintayin mo muna ako matapos. Kung totoo ngang ex mo yon, bakit nakikipagkita ka pa sa kanya hanggang ngayon, ha? Heto na nga, mag-i-explain na nga eh. Pakinggan mo muna kasi ko. Ganito kasi yun. Si Laura, ex ko nga, di ba? Nakalibin ko siya dati. O tapos? Tapos, nagkaroon kami ng 2 anak. Kaso, hindi rin nagtagal yung pagsasama namin, kaya naghiwalay din kami. Bakit kayo naghiwalay? Hindi na niya ako gusto. Nakahanap siya ng ibang lalaki. Naghiwalay kayo ng ganun-ganun lang? Ano pa nga bang magagawa ko kung ayaw na sa akin ng tao? Alam nga namang ipaglaban ko pa pinagtutulakan na nga ako. Hindi ko naman sinasabing ipaglaban mo yung relasyon nyo ng babae. Yung mga anak mo, iniwan mo na lang basta? Hindi ko naman kayang buhayin yung mga bata, lalo na't musmus pa sila. Dumidede pa nga sila nun. Hindi naman pwedeng ilayo ko sila sa nanay nila. Kung hiwalay na pala kayo, bakit nandito siya ngayon? Bakit nagkikita pa rin kayo? Ano, nagkabalikan na kayo? Teka lang, hinay-hinay naman. Sobrang advance mo naman mag-isip. Walang nagkabalikan, okay? Nagpunta rito si Laura kasama mga anak ko kasi nag-request ako sa kanila. Nag-request ng ano? Lilipat na kasi sila sa probinsya at kanina ko lang din nalaman kaya tinawagan ko si Laura na kung pwedeng kitain ko muna yung mga bata bago sila umalis. Ano yung perang inabot mo sa kanila? Sustento yun. Buwan-buwan ako nag-aabot ng pera sa mga bata. Totoo ba yan? Oo, promise. Gusto mo tawagan natin ngayon si Laura? Wag na. So kailan daw ang alis nila? Mamayang hapon. Huwag kang mag-alala. Hindi na kami ulit magkikita ni Laura. Kasi sa Pangasinan na sila titira kasama mga anak ko. Siguro from time to time, mag-uusap pa rin kami. Pero tungkol lang yun sa mga sustentong ipapadala ko. Sorry, nakapag-isip kagad ako na masama dahil sa nakita ko. Okay lang yun. At least nalaman ko na magsaselos ka pala kapag nakita mo ako may ibang babae. Sira ulo ka, malamang no. Bahala ka na nga dyan, alis na ako. Paano yung parcel mo? Dali mo na lang mamaya. Papadudot aaminin ko na nasaktan ako noong nakita ko si Rex na may ibang kasamang babae. Ganon pala ang feeling kapag ang taong mahal mo ay may ibang kayakap. Doon ko lang napatunayan na totoo nga talaga ang nararamdaman ko para kay Rex. Sobrang laki na ng parte nito sa buhay ko kaya hindi ko na siya pwedeng pakawalan. Nang araw na yon ay tinuloy namin ang date naming dalawa. Doon ay humingi siya ng tawad dahil hindi niya kaagad nasabi na may mga anak na pala siya. Hindi niya kasi alam kung papaano niya ito sasabihin sa akin at inintindi ko na lamang siya, Papa Dudut. Kahit nagkaroon kami ng kaunting misunderstanding ay sinagot ko pa rin siya ng gabing yon. Patungkol naman sa ex ni Rex na si Laura ay napag-usapan na namin ito ng maayos.
Wala na talaga silang ugnayang dalawa pa maliban sa mga updates at sustento patungkol sa kanilang anak. Hindi ko naman na ito ginawa ng issue pa, Papa Dudut, dahil malaki ang tiwala ko kay Rex. Isa pa, sa halip na si Rex ay ako na mismo ang kinokontak ni Laura kapag nagbibigay siya ng balita sa mga anak nila. Tiwala ang namagitan sa aming magkasintahan kung kaya ay umabot kami ng 3 taon. Last year lang ay tumira na kami ni Rex sa isang bubong, Papa Dudut. Sa pagsasama namin sa isang bahay ay mas nakilala pa namin ang isa't isa. At doon nga ay mas tumibay pa ang pagsasama naming dalawa. Mahal, kakain na! Heto na, saglit lang. San ka ba galing? Kanina pa kita iniintay. Gusto ko sabay tayo kumain bago ako pumasok sa trabaho. Tatatapos lang ng tawag ni Laura. Nagkwentuhan kami. Magka-video call na naman ba kayo? Oo, binalita niya sa akin na top honor daw yung panganay mo. Siyempre, mana sa tatay. Sandali nga, napapadalas na yata ang kwentuhan nyo ni Laura. Alam mo, itong ex mo na to, masarap kaibiganin. BFF na nga kami eh. Pero mahal, ex ko pa rin yan. May pinagdaanan pa rin kaming dalawa. Hindi ba dapat dumistansya na lang tayo sa kanya? Doon na lang tayo sa mga bata mag-focus. Anong pinagdaan ang pinagsasasabi mo dyan? Naka-move on na sa'yo yung tao. Kala mo nga habulin ka pa. Hindi na, no? May kachat na yung afam ngayon. Ouch naman. Ouch ka dyan, batukan kita eh. Pero bakit ba kinaibigan mo si Laura? Kailangan ba talaga yun? Wala namang masama dun eh. Tsaka ayaw mo nun. Wala nang hard feelings. Past is past. Civil. Tsaka maayos na yung relationship niyo ni Laura. Kaya hindi malalayo sa'yo yung mga bata. Sabi nga niya, pwede natin silang dalawin sa probinsya kapag nagkaroon tayo ng time eh. Talaga ba? Mukhang nakuha mo na talaga ang loob ni Laura. Aba syempre. Mabuting nga yan. Salamat, mahal. Wala yun. Naranasan ko na kasi yung feeling ng walang kasamang tatay nung bata pa ako. Tapos nung nakasama ko naman yung papa ko, hindi naman maganda yung trato sa akin ng pamilya niya. Ang pangit ng experience ko na yun at ayokong mangyari yun sa mga anak mo. Kaya ginagawan ko ng paraan na magkaroon sila ng magandang relationship sa inyong mga magulang nila. Tsaka syempre sa akin na rin na matatawag na rin nilang stepmother, di ba? Stepmother? Oo! Si Laura mismo nagsabi sa akin yan. Na-open ko kasi sa kanya yung tungkol sa co-parenting. Willing naman daw siya doon. Tsaka isa pa, kung ako lang din daw naman yung mag-aalaga sa mga bata kapag nasa poder mo sila, mas mapapanatag siya. Pwede raw akong tumayo bilang second mom nila. Akalain mo yun? Ganun na kalalim ang pagkakaibigan yung dalawa? Kapag open-minded kasi ang isang tao, hindi imposibleng mangyari yun. Kung titingnan mo nga naman, ako na girlfriend mo at ang ex mo magkaibigan, parang hirap paniwalaan no? Pero kung pareho namang totoo at tama yung ugnayan ninyo, hindi malabo mangyari yun. Tutal, napag-usapan na natin ang tungkol sa pagiging magulang. Anong plano mo? Ayaw mo pa bang maging nanay ng magiging anak natin? Hoy, nagmamadali! Enjoyin muna natin yung current life natin. Bata pa naman tayo eh. May time pa tayo para gawin yung mga gusto nating gawin. May oras pa tayo para abutin yung mga pangarap na gusto nating abutin. Para nang sa ganun, kapag feeling na natin na accomplished na tayo, tsaka na tayo mag-settle down. Okay, desisyon mo yan. Ikaw ang masusunod. Pero kapag nagkaanak tayo, anong gusto mo? Babae o lalaki? Ano nga ba? Parang mas gusto ko ng babae. Mas madaling alagaan, madaling turuan, tahimik tsaka hindi magulo. Ikaw, anong tingin mo? Ako, gusto ko naman ng lalaki. May 2 babae na ako eh. Kahit ano, pwede sa akin. Masaya na ako kung ano man or ilan man ang magiging anak natin. Pero sa ngayon, huwag mo na yan ang isipin mo. Masyado kang advance eh. Ang problemahin natin, itong ulam natin na malamig na. Sandali nga, initin ko muna. Ikaw kasi, dami mong kwento eh.
Eto na, iinitin na po. Papadudot kong noon ay nasanay akong mag-isa lamang, ngayon ay may kasama na ako sa buhay, walang iba kundi si Rex. Maliban sa kanya ay nagkaroon din ako ng mapagkakatiwalaang kaibigan sa katauhan ni Laura na hindi ko inaasahang mapapalapit sa akin. Masaya po ako na may kasanggana ako sa buhay, meron na akong makakapitan at may tao nang nagpapasaya at nag-aalaga sa akin. Hanggang ngayon ay patuloy pa rin sa pagiging delivery rider si Rex sa mas lumalaki pang industriya ng online shopping. Samantala patuloy naman po ako sa pagbawi ng mga bagay na hindi ko naranasan noong bata pa lamang ako. Wala pa sa isip namin ni Rex ang magpakasal at bumuo ng pamilya. Gusto ko kasing enjoy na muna ang pagiging malaya ko mula sa karahasan at kahirapan. Samantala nagpatuloy ang co-parenting nila Laura at Rex sa kanilang anak. Kapag may time ay nagpabakasyon kami sa probinsya nila. Minsan naman ay sina Laura ang dumadalaw para iwan sa amin ang mga bata kapag wala silang pasok. Papadudot, eto na po. Dito ko na po tinatapos ang sulat ko. Nagsimula man sa hirap ang buhay ko. Umayos naman po ito kalaunan sa pamamagitan ng pagpupursige. Hangad ko'y marami kayong natutunan sa naging kwento ng buhay ko at sana ay maging motivation din po ito sa bawat tagapakinig. Maraming salamat po sa inyo, Papa Dudut, at magandang tanghali. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Almira. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1